Hello. Once again, this is Rico Rindeve. And for today's video po ay pag-uusapan natin ang tungkol naman sa baybayin. Ang baybayin ay ang ating katutubong wikang pasulat na lumaganap sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Espanyol. Narito ang ilang mga estilo ng baybayin o mga wikang pasulat na lumaganap sa Pilipinas. Ang mga wikang pasulat nito ay makikita sa mga libro na inilathala sa Pilipinas simula pa noong 16th century. Kasali kaya ang inyong bayan o probinsya sa mga naglathala ng libro tungkol sa baybayin? Narito ang ilan sa mga libro o mga may akda ng libro na gumamit ng baybayin o katutubong wikang pasulat. Ang Doktrina Kristiyana in Lengua Itagala sa Maynila noong 1593. Si Pedro Chirino ng Maynila noong 1604. Si Padre Francisco Lopez ng Ilocos noong 1621. Alonso de Mentrida ng Panay at Cebu noong 1632. Domingo Isguera ng Leyte noong 1663. Francisco Ignacio Alsina ng Northern Samar noong 1668. Alvaro de Benavente ng Pampanga noong 1699. Gaspar de San Agustin ng Manila noong 1703. Lorenzo Herbas y Pandora ng Cebu noong 1787. Eugene Jack ng Ilocos noong 1831. Pascual Enrile y Alcedo ng Camarines, Bicol noong 1835. Sinibaldo Dimas y Sanz ng Batangas noong 1843. Sinibaldo Dimas y Sanz sa Tondo at Bulacan noong 1843. Sinibaldo Dimas y Sanz sa Ilocos noong 1843. Sinibaldo Dimas y Sanz ng Pampanga noong 1843. Sinibaldo Dimas y Sanz ng Pangasinan noong 1843. Ang mga estilo na ito na dinokumento ni Sinibaldo Dimas y Sanz ay mula sa mga tinipon niyang estilo ng baybayin o katutubong wikang pasulat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal sa Laguna noong 1886. Ilan lamang ito sa mga sulat kamay ng mga Kastila o Pilipino na ginamit sa paglathala ng mga libro, pagdokumento ng ating katutubong wikang pasulat. Thank you for watching. Please like, share, subscribe, comment down, and follow my page for more updates tungkol sa baybayin at ng iba pang mga wikang pasulat sa Pilipinas.